Magandang umaga po sa ating mga kapatiran, lalong-lalo na sa Jesus Christ the True Way members at sa lahat ng mga tumatangkilik at nanonood sa ating pong video sa umagang ito. Ang biyaya at ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa inyo. Ngayon pong umaga, patuloy po natin pag-aralan ito pong series natin, no? Salvation series, lesson natin. Hinanda ko po para sa ating lahat. Okay, ngayon po ay nasa question number 4 na po tayo. Why did Jesus become our Savior? Bakit daw si Jesus ay ating nagiging tagapagligtas? Yan po ang tatalakayin natin kasi po kailangan maunawaan natin bakit nga naman si Jesus ay masasabi nating siya lang ang ating tagapagligtas. There are 4 answers. Why did Jesus become our Savior? Una po, number 1 na sagot ay Jesus Christ was sent by God the Father to save the world. Siya ay pinadala ng Ama para talagang for the purpose of saving the world. Ibig sabihin, iligtas tayo. Hindi po siya pumunta rito for other reason, but for the purpose of saving us. Kaya makikita natin yan, to support that, dito po makikita natin sa John 3:17. Ano po ba sabi sa John 3:17? For God did not send His Son into the world to condemn the world. Hindi niya pinadala para tayo husgahan o tayo ay kanyang sumbatan. Kundi pinadala siya, sabi dito, but the world through Him. Yung hindi to tumutukoy kay Jesus might be saved. So malinaw po na ang ating Panginoong Hesus ay pinadala ng Ama para iligtas ikaw. Yung word na binabanggit dito ay kabubuhang mundo. Wala pong hindi isinali ang Diyos. As long as nilikha ka ng Panginoon, kasali ka dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Kaya yung kanyang pagiging isang tagapagligtas ay para po sa lahat. In fact, maging sa panahon nila ni Apostol Pedro, makita natin sa Book of Acts. Dito po sa Acts 4:10, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified. Ito po si Jesus, ito po yung tawag sa kanya noon, Jesus Christ of Nazareth, kasi lumaki siya sa Nazareth. Ngayon, siya po ay iniligtas. Nung ito po'y binahagi ni Apostol Pedro, ay napako na po si Jesus dito at siya po'y nabuhay na maguli. Kaya, ang sabi niya, itong Jesus na inyong ipinako, ito pala yung Jesus, sabi niya, nor is there salvation in any other. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. See? Wala na daw ibang pangalan, mga kapatid. Tandaan natin yan. Wala nang ibang pangalan na makapagligtas sa tao. Wala nang ibang pangalan, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga akin pong idadagdag na sabi nga ng Panginoong Hesus, hindi lang natin na ilagay dito, sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes into the Father but by me. Si Jesus lang ang daan. Walang makapunta sa langit. Walang makapunta roon sa kalangitan maliban sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Siya lang ang qualified at itinakda ng Diyos
na magdala sa atin. Kaya nga mga kapatid, atin pong buksan ang ating isip, only Jesus can save us. Yun po ang una. Ngayon, punta tayo sa pangalawa. Jesus Christ is the Savior of our sins. Okay. Hindi lang pala siya pumunta para sabihing tagapagligtas, kundi may ginawa siya. Siya pala ang magliligtas sa ating mga kaluluwa. Ang ating kasalanan. Dahil nagkasala tayo lahat. Sa atin pong previous na pag-aaral, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, kaya kailangan natin na maligtas. Ngayon, anong sabi po dito sa Matthew 1:21? Matthew 21, ang sabi, "And she shall bring forth son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." See? His people, una po ay ibinigay yan para sa Israel. Pero ayon po sa Biblia, tinanggihan ito ng Israel, ayaw nilang tanggapin si Jesus, kaya napunta sa atin mga Hintil. Kaya Jesus is the Savior of our sins. Kasi pati mga Hintil nagkasala din laban sa Diyos. Okay? Kaya nga mga kapatid, sabi dito, He will save us from our sins. Ngayon, bakit pangalan niya ay Jesus? Sinabihan si Virgin Maria at si Jose, pangalanan ninyo ng Jesus. Kasi mayroon pong significance siyang Jesus na pangalan. Ang Jesus pala ay, sa Greek pala niyan, Isus. Sa Hebrew ay Joshua, na ang kahulugan ay Jehovah is salvation or is the Savior. Jehovah is the Savior. Kaya yung pangalang Jesus significant. Kaya pinangalanan siya Jesus kasi Savior siya. Kaya every time you call the name Jesus, yung tinatawag ang tagapagligtas. Ngayon, usually, atin pong dinagdag yung salitang Christ. Christ in the Greek is Christos, nang ibig sabihin Messiah, or ang meaning anointed. Kaya Jesus Christ is equivalent to anointed Savior. Kaya nga, every time you use the name Jesus Christ, He is the anointed Savior. Siya lang ang talagang pinili ng Ama para magiging ating tagapagligtas. Wala na pong iba. Kaya nga, even in atin pong palayasin ang masamang espiritu, we use the name Jesus kasi anointed yan. Para tayo po ay maligtas. Kaya every time na gamitin natin ang pangalan ng Jesus Christ, we invoke that Jesus, He is the Savior that is anointed of God. Pangatlo, tingnan natin. Pangatlong sagot ay Jesus is the Lamb of God that taketh the sins of the world. Yung pong lamb, yung po yung kordero. Ang Israel, sila po ay maghanda ng kordero para sa Panginoon. Pipiliin nila yan. Wala pong sakit, wala pong deformities, at ang balahibo niya puro puti. Blemish yan. That is the symbol. Kasi sa Old Testament, pagka ang kasalanan ng tao, kailangan na mayroong dugo na maibuhos. Kasi, bakit hayop? Mas malinis pa kasi ang dugo ng hayop kaysa dugo ng tao. Kasi ang tao nagkasala. Kaya hindi mo pwedeng ialay yung dugo mo. Kailangan yung walang kasalanan. Ay ang hayop, wala po silang kasalanan. Kaya pansamantala sa Old Testament, pag nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon, kailangan papatay ng hayop para ibuhos, mabuhusan ng dugo ng walang kasalanan yung iyong kasalanan. Kaya dati, ito po ay kanilang ginagawa.
Pero sa atin ngayon, ang kordero, hindi po nasatisfy ang Diyos sa kordero na kumbaga nga ay hayop. Si Kristo ay ginawang kordero. Kaya makita natin dito po sa John 1:29, ang sabi ay ganito, the next day John saw, yung John dito, si John the Baptist ito. Hindi ito John na yung disciple. Saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ito po yung sabi ni Juan Bautista. Nang nakita niya si Jesus ay pupunta sa kanya para magpabautismo, sabi niya, ito yung kordero ng Diyos. Kanya nang dinideklara at alam niya na itong Jesus na kanyang nakita, ito yung pinadala ng Ama. Ito yung magiging kordero. Siya po ay ialay dahil sa ating mga kasalanan. Siya po si Jesus ay walang kasalanan. Malinaw po sa Biblia. He knew no sin. Wala siya kasalanan. Kaya siya po ay nagiging kordero ng Diyos. Kaya ito din po ang pahayag, dito, makita natin ang pahayag ni Apostol Pedro sa kanyang sulat 1 Peter 1:17-20. If you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear. Pag ikaw ay tumawag sa Diyos, kailangan ikaw ay magiging mamuhay ng maayos sa harapan ng Panginoon. Bakit daw? Knowing that you were redeemed with not redeemed with corruptible things like silver, gold, or gold from your aimless conduct received by traditions from your fathers. Sabi niya, hindi tayo naligtas dahil nagbayad tayo ng pilak o ginto. O saan pala tayo naligtas o natubos? But with the precious blood of Jesus. Yung dugo ni Jesus, na napakamahal, precious. Siya as the Lamb of God without blemish and without spot. See? Wala pong itong batik, walang kasalanan. Kaya si Jesus ang ating tagapagligtas kasi siya ang kordero, ang kanyang dugo, ang ibinuhos para ang ating kasalanan ay mahugasan. Yan po ang salita ng Panginoon. See? Kaya siya po ang ating tagapagligtas. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Wala na po. At yung kanyang handog, hindi na tayo ulit-ulitin pa natin. Hindi na natin ulit-ulitin pang handog. Isang beses lang inihandog si Jesus. Isang beses lang siya namatay sa krus. At hindi na natin kailangan itong ulit-ulitin. Okay? Ngayon, anong sabi dito? Siya po ang ang kordero ng Panginoon. Yan po ang pangatlo. Punta tayo sa pang-apat. Pang-apat ay Jesus Christ died. Ito na po yung ginampanan na niya ang pagiging isang kordero. He died for our sins. Hindi siya namatay para sa kanyang kasalanan. Siya ay walang kasalanan. Pero inako niya ang ating kasalanan. Kaya ano sabi dito sa Romans 5:8? For God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Jesus ay namatay
para sa ating kasalanan nung tayo'y makasalanan pa. Ano pong ibig sabihin? Patay pa tayo sa harapan ng Diyos. Dahil kung ikay nasa kasalanan, patay ka sa harapan ng Diyos. Di ba napag-aralan na natin sa ating previous video? Na tayo po ay namatay din sa ating kasalanan. Buhay tayo sa Espiritu, buhay tayo sa ating pamumuhay sa mundo, pero sa harapan ng Diyos, patay tayo dahil nagkasala tayo. Ngayon, si Jesus ay namatay para sa atin. Dito, makita natin ang kanyang ginawa ay napatunayan niyang siya ay tunay na ating tagapagligtas. Ngayon, ating tingnan ang mga epekto nito sa buhay ng isang tao. Sa verse 9 up to 11, makita natin, no? Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Ang galit ng Diyos sa kasalanan ay nabuhos doon kay Jesus. Kaya kung ikaw ay manampalataya kay Jesus, maligtas ka sa galit ng Diyos. Kaya nga sabi dito, we are justified, pinawalang sala ka. Ibig sabihin, binayaran na ni Jesus, siya ang nagbayad, pinawalang sala. Kaya ngayon, ano sabi? Dahil ang kanyang dugo ay nabuhos sa atin, tayo ngayon ay maligtas na sa galit ng Panginoon. Yan papasok doon sa ating pag-aaral nung una na ang kaligtasan ay matatamo mo na, hindi ka na parusa. Ano pa? Verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. See? Tayo daw ay kaaway ng Diyos nung una. Di ba? Nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi natin gusto. Kung hindi ka Kristiyano, ayaw mo sa Diyos. Kaaway ka ng Diyos. Pero sabi dito, through the blood of the Lamb. Kaya pag hindi ka pa Kristiyano at lumapit ka kay Kristo, ang blood ni Jesus, kaya nga tanggapin natin siya sa ating buhay. Although we have a video para atin pong talakayin talaga paano tumanggap sa Panginoon. Ngayon, mga pahapyaw lang itong ating mga sinasabi. So, through the death of His Son. So, nakapokus ngayon ang Ama, ay nakapokus siya sa kamatayan ng kanyang anak. Ang sino man na makipag-isa sa kanyang anak, mawawala ang galit ng Diyos kasi matabunan tayo sa ginawa ni Kristo sa krus. Okay, ngayon, dagdag natin. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. See? Hindi lang daw pinagkasundo tayo, kundi sabi dito, we shall be saved by His life. Ipinalit ni Jesus yung kanyang buhay sa atin. At yung ating buhay na makasalanan ay itatago niya sa Kanya dahil ikaw ay nakipag-isa, patatawarin ka niya sa lahat. At dahil dito nakipagsundo ka sa Diyos at maliligtas. Malinaw po. Si Jesus lang ang makapagligtas sa atin. Siya ang Savior. Okay. Kaya, sa 11, and not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Makapaglapit ka na sa Diyos. Makipag-isa ka na sa Panginoon. Makapasok ka na sa kaharian ni Kristo, sa kaharian ng Diyos, at maging sa kalangitan, bukas na. Because Jesus is the only way, as we have said, kanina binanggit ko na yan, John 14:6, Jesus is the only way. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through Him. Mga kapatid, kung naalaala nyo rin, hindi ko lang nabanggit na dito, di ba, nung si Kristo, ang templo, nung siya ay naipako sa krus, ang templo ay nahati yung kurtina na nag-divide sa holy and place and holy of holies.
Ang Holy of Holies, nandoon ang presensya ng Diyos. Nahati po yun. Kaya kung mapansin ninyo, ang tao ngayon makadirikta na sa Diyos through Jesus Christ. Jesus is our Savior. Siya po ang ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, napakahalagang maunawaan natin. Make Him as your Lord and Savior. Sa susunod nating video, atin pong talakayin paano si Kristo namatay. Paano siya namatay? Kasi para maging refresh sa mind natin kung kanya bang kamatayan worth. Kung napansin ninyo, sabi doon, siya namatay para sa ating kasalanan. So, bibigyan po natin yan ng detalye para maunawaan natin. Sa ngayon, dito po tayo magtatapos, mga kapatid, at atin pong alalahanin ang Kristo na ating nakilala ay siya po ang tunay na tagapagligtas. Kaya, why did Jesus became our Savior? Na ipaliwanag na po natin at atin pong palaging alalahanin. Remember, Christian who knows is a Christian who grows. Dito po, nagtatapos ang ating video at salamat sa inyo pong panunood at hanggang sa susunod nating video. Salamat po. Magandang umaga.